So kahapon, nag-viral yung post ni FL, nakasama niya si kasama niya si Josh tsaka si Bimby. Alam naman natin lahat, 'di ba? Alam naman nating lahat kung ano yung merong alitan sa alitan, quote unquote. Sa gitna ng ng Marcos at Aquino. Yung alam naman natin history niyan eh. Wala nang kapag hindi niya pa alam ang history noon, magbasa na lang kayo ng history. Huwag kayo manonood ng pelikula tungkol dyan. Ako, magbasa na lang kayo ng libro. But anyway, so ito nga yun. So this caused a stir. Kung maraming nag-react na sabi ng mga DDS na, wala, na talaga, Unipink na. Unipink talaga. Pinagpalit lang talaga si Sara sa sa mga dilawan. Ganun reaction ako nabasa. Kikitid ng utak. Kikitid ng utak eh. Parang tong mamang to, yan, di ba? Kaya nga Duterte ang opposition ngayon, no? Parang ganun, ang ganyan reaction, di ba? Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Paycap at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jared, sa inyo pong unang padala ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit para pwede nyo na ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, may nagtanong kanina sa tawag dito kay PBBM mismo tungkol dyan sa sa picture na yan. Ano daw ba nangyari? Bakit daw ba bumisita? Ano bang meron? Etc. etc. Again, mga kakotsero, actually, PBBM is really not obliged to answer. Kung tutuusin he's really not obliged to answer that question. Totoo lang. Real talk lang. Hindi siya obligado. Kasi, itong tatlo, si Bimby, si Josh, at si FL, all of them are civilians. Hindi naman sila elected officials eh. So, he's not under any obligation to explain on their behalf. Anong sinagot? Etong sinagot. Yan. Okay naman daw talaga sila noon pa. Okay naman daw sila noon pa. Tsaka nagpaliwanag siya na tita daw kasi nung dalawang bata, si FL. Totoo naman. Totoo naman yun. Ito yung balita. Ay tiyahin po ng dalawa. Sinagot din ng Pangulo ang tanong kung tapos na ba ang hidwaan ng mga Marcos at Aquino. At nakatutok si JP Soriano. The reason na pinuntahan nila si First Lady ay simple lamang. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagpaliwanag sa kung bakit binisita si First Lady Liza Araneta Marcos nina Josh at Bimby Aquino, anak ni Chris Aquino. Iba-iba ang reaksyon sa post ng unang ginang kahapon, lalo't kilalang politikal na magkaribal ang biyanan ng unang ginang na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang lolo ni na Bimby na si dating Senador Ninoy Aquino. Pero sabi ng Pangulo, ang hindi madalas na nababanggit ay ang relasyon ni na Bimby sa kanyang asawa. Lisa is their aunt. Dahil ang kanyang auntie ay napangasawa si Don Pepe na the eldest brother of Cory. So, they are related. Kaya't hindi naman nakakapagtaka. Kilalang-kilala niya yung mga pamangkin niya very well. Ang natukoy ng Pangulo na Don Pepe ay tiyuhin ni Chris na si Don Pedro Cojuangco na napangasawa ni Sari Cacho Cojuangco na kapatid naman ng ina ni First Lady Liza na si Maria Milagros Cacho Araneta. I think it was Chris Aquino who needed some assistance for something. It was just to help them for their travel arrangements. So tumulong si First Lady at yun lang, papasalamat sila. And so I think it was a very fine gesture on the part of the Aquino family. I think it sort of, I suppose, put a little more, how do you say, personal, a human interaction between our families. Hindi rin ito ang unang interaksyon ng dalawang pamilya matapos ang People Power Revolution. Sa kanyang 90s talk show noon ay naka one-on-one ni Chris ang ngayon Pangulo. Nung pumanaw naman si dating Pangulong Cory,
dumalaw at nakausap ng magkakapatid na Marcos ang ate ni Chris na si Bolsy. At sa gitna ng mga bagong tanong kung tapos na ba ang hidwaang Marcos at Aquino, sabi ngayon ng Pangulo. We've always been okay. We just don't agree politically. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. We've always been okay. We just don't agree politically. Okay lang naman yun. Walang problema doon. Lahat naman tayo nagkakaiba sa politika eh. Di ba? Lahat naman tayo nagkakaiba-iba sa politika. Minsan nga, sa politika, you're one way today and then tomorrow you're another way. Di ba? Pero ang ganun eh. Halimbawa, tulad nito, di ba si Roque nga, nagdadramang ganyan. Nagdadramang ganyan si Roque, di ba? Di dahil dyan sa picture na yan. Sabi niya, kaya nga Duterte ang opposition ngayon kasi wala raw talagang labanan between the administration at mga dilawan. Kaya Duterte daw ang totoong opposition ngayon. Parang gano'n ang sinasabi niya. Okay lang na maisipin niya yan. Walang problema doon. Isipin niya yan. Kasi dati, nandun siya sa dilawan eh. Nung una nga, mga Ojero, nung tumatakbo pa lang na presidente, si Digonggong na ngayon, kung kulang na lang, himurin niya hanggang sa small intestines. Sinabi pa niya, in-announce niya na huwag niyong iboboto. Sabihin niyo sa mga kaibigan niyo na huwag niyong iboboto si Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya yun. Nangangampanya pa lang si Digong nun ha. Tapos, nung nanalo si Digong, magulat-gulat na lang tayo, after 1 year, ay na-appoint siya na spokes. 2017, biglang spokes na siya ni Digonggong. 2017. Galing, di ba? Ganun lang kasimple yun. Alam na alam ni Harry Roque yan. Dapat nga, Diyos ko. Tapos nag-Duterte siya. Tapos nilabanan niya yung mga dati niyang kasamang dilawan. Okay lang yun. Nahati pa nga yung kanyang yung law firm niya, di ba? Yung pinagmamalaki niyang law firm o yung isa pala, o yung volunteer na law firm niya. Tao dito, inaano pa niya yung dati eh. Nakahiwalayan na niya dahil doon sa war on drugs sa ICC. Dahil kay Digong. Tapos, years later, tatakbo na si PBBM na presidente, di ba? Si Sara sumama kay PBBM. All of a sudden, Harry Roque biglang iniwanan si Digong. Iniwanan si Digong, guys, ni Harry Roque. Iniwan si Digong. Di ba? Saan lumipat? Lipat siya kay Bongbong Marcos. Yan, ganon. Lipat siya bigla kay Bongbong Marcos at taas ang dahilan niya. Kasi andito si Sara, kaya dito ako. Talaga? Dahil nandun si Sara sa Uniteam? Ba't naman si Panelo, hindi naman sumama sa Uniteam, pero tumakbong senador? Under ng PDP laban. Si Robin Padilla, ganun din. Hindi, siya pala, magkasama pala sila sa Uniteam. No? Tapos excuse nila kasi nandun si Sara. Di ba? Ganun eh. Biglang nagbongbong Marcos. Kinain niya lahat ng sinabi niya na tungkol dun sa human rights violation ng mga Marcoses daw. Pinagtanggol pa yung mga dating isinusulong niya na ill-gotten wealth doon ng mga Marcos. Ngayon, biglang nung tatakbong senador, kapito ko. Yan. Ganon. Tapos, ano nangyari after? Tapos ng eleksyon, natalo. Yan. Hindi ko alam what the circumstances are. Pero, all of a sudden, nung una, siguro mga first year and a half, tanggol-tanggol pa siya kay BBM nung una. Di ko alam, baka may iniintay di ba? Could be anything. Hindi natin alam. Baka umaasa ng grasya mula sa hapag. Di ba? Baka nag-iintay ng mga tira-tira mula sa lamesa ng palasyo. Hindi natin alam. But anyway, nung hindi niya nakuha yung grasya, ano nangyari? Baliktad ulit. Balik tayo kay Digong.
Tapos ngayon biglang digong-digong na naman siya. Hindi ko alam kung ano magiging posisyon niya sa sa next na election, kung sino yung kung kanino naman siya kakapit. hindi natin alam kung saan na naman siya kakapit next year o next election sa 2028. Oo, let's see. Kasi pag humina si Sara at walang Sarang tatakbo, good luck. Hindi natin alam saan pupulutin to si Harry Roque. Kasi inaway niya lahat eh. Inaway niya yung administrasyon. So saan siya lilipat? Sa Dilawan ulit. Good luck. Good luck. Tsaka ito naman, si Attorney Harry Roque naman, kung makapagsalita kayo na Duterte na ang oposisyon, hindi naman sila nawala sa pagka-oposisyon. Oo. Hindi naman nawala sa oposisyon si Digong ever. Baka kasi nakalimutan nila to eh. Sip pa sila kaya, no? Kay Mar Rojas. Oh, ito yung 2010 elections eh. Ito yung 2010 elections. Ay, si Sara, oh. Pak! Tapos, si Digong, pak! Di ko alam kung inaayos sa damit ni Mar Rojas eh. Diba? But anyway, yan, ganyan sila before. Tapos, nung na-realize niya na kaya pala niyang tumakbo mag-isa, etong si Digonggong, di nagsolo siya. Lipat siyang PDP laban, which by the way, is still an opposition, ha? Well, during that time, ano bang PDP? Well, administrasyon ng PDP laban nun. Kasi, ang nakaupo nun si Panot eh. Nakaupo dun si Panot. Alam niyo, magkapatid yun eh. Liberal Party, tsaka PDP laban. So, sila yung sila yung administrasyon nun. So, lipat siyang PDP laban, alis siya ng Liberal Party, etong si Digonggong. Lipat siya ng PDP laban, tapos, hindi na niya nilayasan. Ninakaw niya yung legacy ni Nene Pimentel. Ninakaw sa anak. Tigas ng mukha ni Digonggong. Ibang level lang kawalangyaan talaga si Digonggong. Di ba legacy yun ng legacy yun ng ni Nene Pimentel kasi ang nagtatag nun. Si Nene Pimentel at saka si pangalan niya Ninoy Aquino. Oo. Yung laban na part, yung laban Ninoy Aquino yun, yung laban. Yung PDP, Partidong Demokratikong Pilipino, yun yung kay Pimentel. Nung naging chairman siya, na-addict. Hindi na binalik. Hindi, akin na to. Ganon. Usurper eh. Ganon talaga siya mag-isip, no? Siya, the stab. Siguro si Coco Pimentel nung pumayag siya na na tanggapin si Digong. As in legit na ninakaw niya yung isang buong partido. Ang galing. Ay, nako. Anyway. Yun eh, nakuha niya yun sa lakas ng niya eh. We have to admit, during his time, malakas talaga siya. As in, malakas. Malakas talaga. Bumangga, gigiba. Kay Digong before. Pero, kaya lang siya malakas kasi it's because of social media. Kaya siya malakas. Malakas siya sa social media. Mahina siya sa mainstream. Kasi yung mainstream galit sa kanya. Pero malakas siya sa social media. At bakit naman siya malakas sa social media? Kasi, in fairness, yung troll farms na binuo on his behalf ay napaka-epektibo. Pero nung wala na. Hindi na kontrolado ng troll farms yung social media. Wala na eh. Wala nang troll farms eh. Well, may troll farms pa rin, pero kumalat na yung suporta ng troll farms eh. Iba-iba na. So, hindi na masyado natututukan. Hindi lang yan mga kotsero. Kasi baka gusto na ipaliwanag ni Attorney Harry Roque to.
Yan, no? Friends in Davao, Lenny Robredo and Sara Duterte meet. Oh, yun, no? Yee! Friends now. Friends daw sila. Ano to? Ito naman yung 2016 elections. So, hindi ko alam kung sino ang binoto ni Sara Duterte noong 2016 elections. But I doubt it is Bongbong Marcos. Feeling ko it's either Cayetano or Lenny. Either of the two. And I'm banking on Lenny. Feeling ko si Lenny ang binoto niya. I'm not sure. Feeling ko lang naman. Dito sa sa picture na to, nung tinanong siya, sino daw iboboto niya bilang vice, wala pa rong sinasabi yung tatay. Pero alam naman natin, mga kotsero, na yung tatay ay si Cayetano ang vice-presidente. Kung totoo yung mga kwento tungkol kay VP Sara, I don't think iboboto niya si Cayetano. Kung totoo yung mga kwento. Kasi si Cayetano, hate niya yun eh. Ramdam na ramdam ni Kakawatano yung pagka-hate ni Sara Duterte sa kanya. So, di ba? Lalo nung nagkaroon na ng issue na meron dalawang house speaker. Ang weird nga nun eh. Ba't pumayag si Digong sa ganung klaseng setup? Weird. I have a feeling na ang binoto niya noong 2016 si Lenny. Hindi siya magmamarcos. Wala sa nila yon, wala sa peripheral nila yon. Kahit si Amy Marcos pa ang pumundo ng kandidatura ni Digonggong. Hindi yan magbubongbong Marcos. I doubt. Sabi nila, matigas daw ulo ni Sara, di ba? So, tsaka kasi best friend sila ni pangalan niya ni Velasco. Kaya nung nagka-issue dun sa House Speaker, tawag dito. Nagka-issue sa House Speaker, si Velasco yung kinampihan ni Sara. Ang dami niyang pinakailaman pala no? Come to think of it, ang dami niyang pinakailaman sa lower house nung panahon ni Digong. Una si Alvarez. Tinanggal si Alvarez. Tapos pinasok si GMA. Tapos biglang nung si Cayetano na biglang pinalitan dahil nga daw dun sa gentleman's agreement, whatever. So ako have a feeling na baka si Lenny yung binoto niya ng 2016. Feeling lang naman, hindi ako sure. Pero kung totoo yung mga kwento-kwento na tungkol sa ugali ni Sara at hindi siya masyadong palasunod sa utos ng tatay niya, most probably ganun yung nangyari. So nakakatawa lang yung reaction ng mga dito kasi DDS. Hindi ko nagigets eh. Mabigat yung yung reaction, ang daming sinabi. Bakit nakita ko yung mga ibang post sabi wala. Kita ko yung mga post, sabi wala, dilawan na talaga yung administrasyon ngayon, etc. Paano naging dilawan? Dahil nakakita lang kayo ng picture. Di nung panahon pala ni Digong, yung administrasyon natin NPA. Diba? Dami niya in-appoint na NPA 5. Buti nga, hindi na-approve Hindi pumasa sa commission on appointments And again, going back, number 1, civilian naman tong tatlong to. They're civilians. Hindi sila gumagawa ng polisiya. They don't engage in policy drafting, making, decision making, what have you. Wala silang ganun. Di ko lang alam kay si Lisa meron siyang mga proyektong sarili niya dahil kasi first lady. So, meron siyang mga proyekto niya, yung Love for All, etc., which I think she could do better than Love for All, but whatever works for her. So yun. Ang pangit lang kasi na bakit lahat ng ito mga DDS na to
Masyado na kayong nahawa sa utak ng Tatay Digong. Tanim intriga sa lahat ng bagay, di ba? Pangit eh. Tanim intriga sa lahat. Tanim intriga talaga sa lahat. Hindi na lang nila hayaan na, lalo na yung mga bata. Lalo na isa dun sa mga bata, di ba? Pwede sana ako matatanda na yan. Aso hindi, mga bata pa yan. Pinatulan nyo pa. Dinamin nyo pa sa mga kalokohan nyo. Anong alam nila sa dilaw? I mean, seriously, think about it. Think about it. Anong alam ni Bimbi tungkol sa dilawan? Hindi nakaranas yan ng rally sa kalsada. Hindi nga na, feeling ko nga, hindi tinatabla ng sinag ng araw yung balat niya. Naaarawan ba yung batang yan? Hindi natin alam. Oh, si Joshua, alam natin yung tatay niya, DDS. Di ba si Philip Salvador. Mas lalo na yan. Hindi niya naiintindihan ang konsepto ng dilawan. Alam naman natin yan kung bakit ganun. Diba? Huwag na natin pag-usapan yung pagiging special niya. So, spare the children from this. From the malicious political dynamics of the Duterte Balahura supporters. Kawawa naman yung mga bata kasi. Hindi naman nila pinili yun eh. Hindi naman nila pinili na maging anak ni Chris Aquino. Walang dapat di na nilagyan ng mali siya yan eh. Kung gusto nilang tirahin si FL, well, it's there. But even then, civilian naman yan. Wala namang punto rin. Diba? What's the point? Anong punto? Kung sisitahin mo si Lisa, what? Anong gagawin niya? Wala naman siya hinahawakang ahensya. Hindi naman siya appointed official. Akin, yan na yan, spare the civilians. Lalo na yung mga bata. Yung mga bata. Lalo na mayroong isang special, di ba? Isang special child. Hindi niya alam yan. Ganun din, di ba? Sige, balik tayo dyan kay Apple Akay. Nung si Apple Akay, marami ring nagkikriticize sa kanya because of Imelda. Di ba? Tapos meron din mga chismis na ganyan na ini-impluwensyahan daw ni Madam Imelda si Apple Akay, which is far from the truth. In fact, baliktad. Baliktad pa nga ang nangyayari. Sa totoong buhay, si Apple Akay, tinuturuan niya si Madam Imelda kung paano gawin yung trabaho niya during that, ano ba yung trabaho niya during that time? Human settlements. Disud. Yung DSUD ngayon, Department of Human Settlements and something. Ano yun? Yun yung Ministry of Human Settlements before. Yun. Tapos, binigay sa kanya yun ni Apple Akay. Sabi niya, trabahuin mo yan. Sabi. Doon siya nagkaroon ng idea sa Bliss. Kaya meron tayong Bliss ngayon. Kaya kay Madam Imelda na project yun. So, the point is, it should be the other way around, di ba? Si Presidente, who is in politics, should be influencing the first gentleman or the first lady, whoever that person is. Not the other way around. Being a first lady is not a position of privilege. It's not. It's not. Kasi kung tutuusin, kung di naman asawa yung presidente mo, then it's not a privilege anymore. You're just a marriage partner. Diba? The position of privilege is the presidency. Okay. Sige, I'll see all of you tomorrow, guys. God bless you. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?